Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako bilang Nigel, 46 years old at kasalukuyang security guard sa isang bangko dito sa Balintawak, Quezon City. Pero dati ako nagtatrabaho noon sa isang factory. Malakas talaga ang iyong programa dito at dahil sa nakaka-inspire ang mga kwentong tinatampok ninyo, ay nagpasya na rin po akong sumulat sa inyo. Sana po ay mapansin ninyo ang sulat ko at kung papalarin, ay mapili sanang i-upload sa inyong YouTube channel na Papa Dudut. Samantala ay sisimulan ko na lamang ang kwento ko. May 2 dekada na po ang nakakaraan. Kasintahan ko pa noon si Weng. Ang totoo niyan ay may nauna na akong naging kasintahan bago siya. Kaso nang dumating po si Weng ay hiniwalayan ko yung nauna. Mahal na mahal ko si Weng at kumbinsido ako na siya na ang gusto kong mapangasawa. Pero dahil sa mahirap lang ako, habang si Weng ay lumaki sa may kayang pamilya kaya inaasahan ko ng tututol sa akin ang mga kapamilya at kamag-anak ng girlfriend ko. Hanggang isang araw ay ipinagtapat sa akin ni Weng na buntis siya. Pero Nigel, nag-worry ako. Paano natin ito sasabihin sa mga magulang ko? Nag-aalalang tanong sa akin ni Weng pagkatapos niyang ipakita sa akin ang pregnancy test kung saan siya nag-positive. E di sabihin natin ang totoo sa kanila. Walang pag-aalinlangang sabi ko sa kanya. Sa palagay mo ganun lang kadali yon? Nigel, tiyak na magagalit sa atin ang mga magulang ko. Itatakwil nila ako. Pangamba ni Weng. Pero ininsist ko pa rin na dapat ay malaman ng mga magulang niya ang katotohanan. Maunawaan din nila tayo. Nigel, alam mo namang ayaw sa'yo ng mga magulang ko. Tiyak na hindi ka nila tatanggapin at etong anak natin. Katwiran naman niya sa akin. Kahit ano pang sabihin ng mga magulang mo, ipaglalaban pa rin kita. Pahayag ko naman sa kanya. Kahit ano pa ang gawin mo Nigel, hindi talaga sila papayag na maikasal ako sa'yo kasi alam mo na. Iba ang pamantayan ng mga magulang ko at para sa kanila ay hindi ka pumasa sa pamantayang yun. Nalungkot naman ako nang marinig ang katotohanan yon mula kay Weng. Sa totoo lang nasasaktan ako sa tuwing minamalit ako ng pamilya mo. Pero hindi bale. Papatunayan ko rin sa kanila na nagkamali sila ng panghuhusga sa akin. Ipapakita ko sa kanila na kaya kong maging mabuting asawa sa iyo. Paglabas ko ng hinanakit. Sa tingin ko Nigel ay hindi pa tayo handang magtayo ng pamilya. Kung pera kasi ang pag-uusapan hindi pa tayo handang bumukod. Maliit lang ang kinikita natin at sarili pa lang natin kulang na. Paano pa kaya kung mag-asawa na tayo? Isa pang concern na inungkat ng nobya ko sa akin. Huwag kang mag-alala at magsisikap ako. Para sa kinabukasan natin. Ako nang bahala sa iyo. Magtiwala ka lang sa akin. Paniniguro ko naman sa kanya.
Papa Dudut, hindi naglaon ay nalaman din ng mga magulang ni Weng ang totoo. At tulad ng inaasahan ko ay sari-saring negatibong reaksyon ang natanggap ko. Pero wala na silang magagawa noon dahil nabuntis ko na si Weng. Kaya hinayaan na lamang nila ako na pakasalan at panagutan ang kanilang anak. Papa Dudut, halos ang mga magulang ni Weng ang sumalo ng gastos sa kasal namin sa simbahan. At sa unang 5 taon ng pagsasama namin bilang mag-asawa, ay masasabi ko na naging maayos naman ang lahat kahit na sabihing mahirap ang buhay namin. Pero Papa Dudut, pagkaraan ng 5 taon ay unti-unting nagbago ang lahat sa amin ni Weng. Nandyan ang pagkakaroon namin ng anak at nabaon kami sa utang. O Nigel, bakit ngayon ka lang? Ano, nakadilhensya ka na ba ng pera? Tanong sa akin ni Weng isang gabi pag uwi ko galing sa trabaho. Usapan namin noon na pagkatapos ng aking trabaho sa factory ay uutang ako sa mga kasamahan at kakilala ko doon. Hindi, wala akong nadilhensyang pera. Naiinis kong sagot sa kanya dahil ni isa ay walang nagpautang sa akin. Nigel naman, alam mo namang ngayon ang huling araw ng pagbabayad natin sa renta sa bahay. Paalala niya sa akin. Pakiusapan mo na lang muna si Aling Carol na sa akin na lang natin bayaran ng renta. Pagbabaka sakali ko. Ilang beses na natin siyang pinakiusapan. 3 buwan na tayong hindi nakakabayad. Mabait pa nga si Aling Carol at hindi pa niya tayo pinapalayas. Kung sa iba yan, nasa kalye na tayo natutulog ngayon. Pakiusapan mo na lang ulit kasi wala talaga akong magagawa kung ngayon pa siya maniningil. Yun naman ang tugon ko sa sinabi ni Weng sa akin. Nakita ko naman sa aking asawa ang labis na disappointment. Bakit ka ba ganyan ha, Nigel? Palibasa kasi kaya tayo nagkakabaon-baon sa utang kasi wala kang pagsisikap. Palagi mo na lang inaasa sa swerte ang buhay natin. Bukod doon ay mas inuuna mo pa ang bisyo mo kaysa sa pamilya mo. Nakaramdam naman ako ng guilt dahil noong mga panahong yon ay may bisyo ako, sigarilyo at alak. Teka, bakit ka ba ganyan, Weng ha? Nagsisikap naman ako. Ginagawa ko naman ang lahat para may ipalamon ako sa inyo. Pagtutol ko naman sa sinabi ni Weng sa akin. Pero kulang pa ang pagsisikap mo, Nigel. Ito lang ba ang kaya mong ibigay sa amin ng mga anak mo? Tila hamon yon sa akin ang aking asawa. Samantala dahil na rin sa matinding pagod ay nagpasya na akong kumprontahin si Weng. Magsisimula ka na naman ba ng away ha, Weng? Huwag mo nang dagdagan pa ang sakit ng ulo ko, pwede ba? Yan ang hirap sa iyo, Nigel. Takot kang harapin ang katotohanan. Takot ka sa problema. Anong mangyayari sa atin kung ganyan ka? Hindi tumigil noon sa paninigaw sa akin si Weng. Kaya sumabog na ako noon na parang bulkan. Mga salot talaga kayo sa buhay ko. Bigla ko na ibulalas. Alam kong nasaktan noon si Weng sa aking sinabi. Kung ganun pala sana hindi ka na lang nagpamilya. Hindi mo na lang sana ako pinakasalan at binuntis para wala kang problema ngayon. Balik niya sa akin. Sige, magdadilhensya na ako ng pera. At kapag nakapagdilhensya na ako, isaksak ko yan sa bunganga mo ha. May pagdiin na sabi ko noon sa aking asawa. Hindi naman ako magkakaganito kung walang dahilan, Nigel. Kaya ako ganito kasi inaapoy ng lagnat si Coco. Hindi ko alam kung ano ang sakit niya. Hindi ko naman siya madala sa doktor kasi wala tayong pera. Sa puntong yon ay napaiyak na si Weng sa harapan ko. Agad naman akong inusig noon ang aking konsensya. Kumusta ng anak natin? Ngunit bago pa sumagot si Weng ay patakbong dumating ang panganay naming si Tintin para sabihin ang isang masamang balita. Kinukumbulsyon noon ang bunso naming si Coco.
Papa Dudut, gustuhin ko mang dalhin si Coco sa ospital ay wala namang kaming pera. Sinubukan kong palakasin ang aming loob sa pamamagitan ng pagmamaliit sa sakit na nararamdaman at nararanasan ng aking anak. Pero kinalaunan ay hindi ko na rin napigil ang kaba. Kaya't agad akong lumabas ulit ng bahay para humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Buti na lamang at may tumulong sa amin na 2 kagawad at pinautang kami ng pera. Pagkatapos ay nagboluntaryo na rin silang dalhin si Coco sa ospital sa pamamagitan ng barangay mobile. At sa awa naman ng Diyos ay nakaligtas noon ang aking bunso. Papa Dudut, marami pang pagsubok ang dumating sa amin. At ang pinakapunot dulo ng lahat ay kahirapan. Nagsusumikap naman ako para sa pamilya ko pero tila mailap sa akin noon ang swerte. Hindi kasi sapat ang kinikita ko noon bilang trabahador sa isang paggawaan ng meat products. Dahil doon ay madalas kaming mag-away ni Weng sa pera. Madalas ay baon din kami sa utang. Kaya yung kaunting sinasahod ko ay napupunta lamang sa pambayad ng utang. Papa Dudut, dahil sa sitwasyon namin yon, ay hindi namin maiwasan ni Weng na sumuko sa laban ng buhay. Lalo na noong araw na nasibak ako sa trabaho dahil sa isang malaking pagkakamali. Natanggal ako kasi napaaway ako sa isang kasamahan ko. At saka marami na raw akong absent kaya sinisanto nila ako kaagad. Kwento ko noon sa aking asawa habang bagsak na bagsak ang aking kalooban dahil sa pagkakasisante sa akin. Ayan, sinabihan na kitang huwag kang umabsent sa trabaho mo. Tila sinisi pa ako noon ni Weng. Agad naman akong nagpaliwanag sa kanya. Alam mo naman kung bakit ako ma-absent. Wala akong pamasahe kasi yung mga kinikita ko ay napupunta lang sa mga pambayad sa utang. Ano nang plano mo? Seryoso niyang tanong noon sa akin. Maghahanap ulit ako ng trabaho, bukas na bukas din. Huwag ka nang mag-alala, yun naman ang paniniguro ko sa kanya. Sa totoo lang napapaisip ako kung nagkamali ako ng lalaking pinakasalan. Maya-maya'y tila nagsisising wika ni Weng sa akin. Pinagsisisihan mo na ako na pangasawa mo ko. Confront ako sa kanya. Aaminin kong nasaktan ako sa sinabi niyang yon dahil alam ng Diyos kung gaano ko kamahal ang aking pamilya. Oo Nigel, mahal kita pero kung ganito ang buhay lang na ibibigay mo sa akin talagang hindi ko maiwasan ang magsisi. Katwiran niya sa akin. Nigel, 8 taon na tayong kasal at nagsasama pero wala tayong asenso. Sawa na ako sa buhay natin. Sa totoo lang ay gusto ko nang bumalik sa mga magulang ko. Dagdag pa niya sa akin. Dahil nasaktan ang aking ego ay pinagtakpan ko yon ng pagmamalaki. Di sige, bumalik ka sa kanila. Hindi kita pipigilan. Hindi yan ang ina-expect kong isasagot mo sa akin. Halata naman ang disappointment sa mga mata ni Weng sa akin. Anong gusto mong isagot ko sa'yo? Ilang beses ko nang sinasabi sa'yo na ginagawa ko naman ang lahat para maiahon kita sa ganitong buhay. Pero anong magagawa ko? Mailap sa atin ang swerte. Katwiran ko. Pero deep inside, alam kong hindi lang dapat sa swerte ako umaasa. Pero Nigel, hindi ko nakikita yung mga ginagawa mong pagsusumika para umahon tayo sa hirap. Sige, uuwi na ako sa bahay ng mga magulang ko. Isasama ko ang mga anak ko. Tila desididong sabi niya sa akin. Hindi naman ako nakakibo noon kasi sobra akong inusig ng aking konsensya. Bukod sa iniisip ko na makakaya ko bang mawalay sa aking pamilya. Tanggap ko na sa sarili ko na wala akong mapapala sa iyo. Dagdag pa ni Weng na siyang nagpasakit lalo ng aking puso. Weng, patawarin mo na sana ako kung hindi kita maiahon sa hirap. Pero darating din ang panahon at makakabawi din ako sa iyo. Yun na lamang ang naipangako ko sa kanya. Papa Dudut, sa totoo lang ay masakit sa pandinig ko yung sinabi ni Weng na nagsisisi siya
na ako pa ang pinakasalan niya. Pero gustuhin ko mang tumutol pero wala akong magawa kasi totoo naman. Hindi ko na ibigay kay Weng at sa mga anak ko ang mga pangangailangan nila. Kaya nang magpasya si Weng na bumalik sa mga magulang niya ay hindi ko na siya nagawang pigilan pa. At alam ko na rin na sa pag-alis ng asawa ko ay hindi na siya muli pang babalik sa akin. Papadudot tulad ng inaasahan ay hindi na nga bumalik sa akin ang asawa kong si Weng. Dahil katwiran niya ay ayaw na niyang maranasan pa ang hirap ng buhay sa piling ko. Siyempre tumutol ako at muli kong sinuyo ang asawa ko. Pero nagmatigas noon si Weng. At sa pangaharang ng mga kapamilya niya ay hindi ko na nagawa pang puntahan ang asawa ko. Ilang buwan pa ang lumipas ay isang pangyayari ang naganap. Nakipaghiwalay na sa akin ang asawa ko ng walang kadahilanan. Siyempre hindi ko matanggap yon. Kaya gumawa ako ng paraan para muli siyang kumbinsihin na bumalik sa akin. Pero mukhang huli na ang lahat, Papa Dudut. Dahil isang araw, sinubukan kong tawagan ang aking asawa pero hindi ko talaga inaasahan na masasaktan lamang ako sa aking maririnig. Bakit ka pa napatawag? At paano mo nakuha yung bago kong cellphone number? Kumpronta niya noon sa akin. Tila ba hindi siya masaya na tumawag ako sa kanya. Hindi na mahalaga yon, Weng. Kumusta ka na? Tanong ko sa kanya habang nangungulila. Mabuti naman ako. Sagot niya sa akin na para bang naiirita. Alam mo, sobra na ako nangungulila sa'yo. Weng, mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Yun naman ang naging pagtatapat ko sa kanya. Pero hindi naging masaya si Weng sa sinabi ko. Bakit ba ang kulit mo? Sa halip ay yon ang naging response niya sa akin. Hindi ko pa rin kasi matanggap na nakipaghiwalay ka lang sa akin ang ganun lang. Weng, hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin ang lahat. Katwirang ko naman sa kanya. Samantala narinig ko nang huminga siya ng malalim bago nagsalita ulit. Okay, sige. Ipagtatapat ko na sa'yo. Nakipaghiwalay na ako sa'yo kasi may mahal na akong iba. Yon ang pagtatapat niya sa akin na siyang nagpayanig sa buo kong pagkalalaki. Ano? Sino, Weng? Gusto kong malaman noon kung sino ang lalaking ipinagpalit niya sa akin, Papa Dudut. Hindi mo na dapat pang malaman. Na-realize ko na siya talaga ang mahal ko at hindi ikaw. Yun lamang ang naging sagot niya sa akin. Weng, hindi totoo yan. Sa puntong yon ay hindi ko na napigilang umiyak. Yon ang totoo. Mahal ako ng boyfriend ko, tanggap niya pati ang mga anak natin. Nigel, masaya ako sa piling niya. Kaya huwag ka nang umasa pa na magkakabalikan tayo. Kaya nakikiusap ako, Nigel, ha. Huwag mo na akong guluhin pa. Diin niya pa sa akin. Napakasama mo, Weng. Nasabi ko sa kanya dahil sa labis na frustration. Patawarin mo ako, Nigel. Hindi ko kagustuhang mahalin ulit si Bong. Anong magagawa ko kung siya ulit ang tinitibok ng puso ko? Nigel, matuto ka sana magparaya. Sana tanggapin mo na lang na hindi tayo ang para sa isa't isa. Sabi pa niya sa akin. Sana hindi na lang kita naging asawa. Kung sasaktan mo lang pala ako. Naiiyak kong wika sa kanya. Sa puntong yon, alam kong tapos na talaga ang laban. Ipagdarasal na lang kita na sana'y mahanap mo na ang babaeng magpapabago sa iyo. Yon ang pagtatapos ni Weng bago niya ibaba ang telepono. Papadudot yun na siguro ang pinakamasakit na parte sa aking buhay. Ang hiwalayan ng taong mahal na mahal mo. Pero hindi ko na siya magawa pang bawiin noon kasi alam kong iba na ang laman ng puso niya. Matagal din ang inabot bago ko natanggap ng tuluyan na hiniwalayan na ako ng asawa ko. Papadudot lumipas ang ilang taon ay nagsilakihan na ang mga anak ko
kay Weng. At kahit papaano ay hindi pinagkait sa akin ng asawa ko ang karapatan ko sa mga anak ko. Doon na rin nagsimulang umangat ng kaunti ang buhay ko. Napasok ako bilang isang security guard sa isang mall sa Mandaluyong City. Samantala hindi ko naman inaasahan na muling magsasalubong ang landas namin ni Guada, ang babaeng iniwan ko noon para kay Weng. Papadudot muli kaming nagkita ni Guada sa mall na pinagtatrabahuhan ko. Kaunting kwentuhan tapos inalam ko kung nasaan na siya nakatira. At nang malaman ko ay regular ko na siyang dinadalaw sa bahay niya. Simula noon ay naging magkaibigan ulit kami ni Guada. Hanggang sa hindi ko noon namamalayan na nakukuha na niya ulit ang puso ko. Galit ka pa ba sa akin? Tanong ko sa kanya minsan. Natawa naman si Guada sa tanong ko. Galit? Bakit naman ako magagalit sa'yo? At saka kung galit ako sa'yo, hindi ako sasama sa'yo, no? Sagot niya sa akin. Pero Guada, pasensya ka na ha. Kung mas pinili kong pakasalan si Weng kesa sa'yo, hindi ko tinupad yung pangako ko sa'yo. Sayang talaga. Nangihinayang kong sabi sa kanya. Ano bang gusto mong sabihin ha? Panunubok ni Guada sa akin. Ikaw lang ang mahal ko noon, Guada. Alam mo yan. Kaso'y dumating si Weng. Nagkamali ako ng desisyon. Hindi ako naging masaya kay Weng. Ikaw Guada, hindi ka pa rin ba naging masaya sa piling ni Beto? Usisa ko habang tinutukoy ang pagpapakasal niya noon sa ibang lalaki. Samantala'y natawa lamang siya habang inaalala ang kanyang masalimuot na nakaraan. Hindi, puro sakit ng ulo lang ang binigay sa akin ng lokong yun. Hindi siya naging mabuting asawa sa akin. Ganon ba? Pareho pala tayo naging malas. Sa pag-aasawa, yun ang naging realization ko. Kung may babalik lang sana natin ang nakaraan, maya-maya'y panunubok ni Guada sa akin. Paano kung sabihin ko sa iyo na gusto kong tuparin yung pangako ko sa iyo dati? Hirit ko pa sa kanya. Napatingin naman sa akin si Guada. Tila hindi makapaniwala sa sinabi ko. Ha Nigel? Seryoso ka ba? Mabilis naman akong sumagot, Papa Dudut. Oo, seryoso ako. Guada, makakaya mo ba akong mahalin sa pangalawang pagkakataon? Okay, hindi na ako magsisinungaling pa. Oo Nigel, mahal pa rin kita kahit noon pa. Sa totoo lang, ikaw lang ang lalaking minahal ko. Kaya wala akong naging pag-ibig pagkatapos ni Beto. Kasi ikaw talaga ang mahal ko. Natuwa naman ako sa aking narinig na pag-amin ni Guada, Papa Dudut. Ano Guada? Magpapaligaw ka ba sa akin? Biro ko sa kanya na bala kong seryosohin. Oo naman. Patunayan mo ngayon sa akin na totoo yung sinasabi mo kanina. Yun naman ang naging sagot niya sa akin. Oo ba? Handa kong patunayan yun. Paniniguro ko pero nagulat ako nang halikan niya ako sa labi. Mahal na mahal kita Nigel. Sabi pa niya noon sa akin. Ako rin mahal na mahal din kita. Pangako sa pagkakataong ito, hindi na kita iiwanan pa. Yun naman ang binitawan kong pangako sa kanya na handa kong panindigan at panghawakan ko habang buhay. At yun na nga Papa Dudut. Nagkaroon ng pangalawang pagkakataon ng pag-ibig sa aming dalawa ni Guada. Bagamat tulad ko na may asawa na rin siya pero hiwalay naman siya rito. Kaya malaya pa rin kaming nagmahalang dalawa. Papa Dudut, pinakita at pinaramdam ko kay Guada na ako lang ang lalaking dapat niyang mahalin, na hindi niya pagsisisihan na binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon. At yun nga naging masaya ang relasyon namin ni Guada. Ang totoo nga niya na ipakaramdam namin ni Guada ay bumalik kami sa pagkabata. At tungkol naman sa mga anak namin, sa awa ng Diyos ay suportado ako ng mga anak ko at ganoon din ang anak ni Guada. Papa Dudut, sa ngayon ay maayos naman ang pagsasama namin ni Guada. Puno pa rin kami ng pagmamahalan. Hanggang ngayon
At alam namin at kumbinsido kami na kami talaga ang magkapalaran. At nangako kami sa isa't isa na magsasama kami sa panghabang buhay. Samantala masaya rin kami ni Guada dahil suportado kami ng mga anak namin. Si Weng naman ayon masaya rin para sa amin ni Guada. Sa ngayon din kasi ay masaya na siya sa piling ni Bong. At masaya rin ako para sa kanila. Papa Dudut, simple lang ang kwento ng buhay ko. Kahit papaano ay alam kong napasaya nito ang inyong mga listeners. Sa buhay ay marami ka talagang pwedeng asahan. Maaring mangyari ang hindi mo inaasahang mangyayari. Basta maging handa ka lang sa bawat sorpresang hatid sa iyo ng buhay. Hanggang dito na lamang ang sulat ko. Muli maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Magpatuloy sana ang pagiging number 1 ninyo. Lubos na nagpapasalamat, Nigel. Ang buhay mag-asawa ay hindi lamang yan puro saya at sweet moments. Dahil halos kalahati ng iyong buhay ay daraan talaga ng mga matitinding pagsubok para sukatin kung gaano katatag ang inyong pagmamahalan. Sa kaso ni Nigel at Weng, mabilis silang sumuko dahil sa hindi na rin gaanong kasulido ang pag-ibig ni Weng sa kanyang asawa. Siguro'y dala na rin ng kahirapan at kaunting neglect sa part ni Nigel. Kaya nadala si Weng at naghanap na lamang ng ibang lalaki para makatakas sa kahirapan. Nigel, sa tingin naman namin, hindi ka naging malas kay Weng. Dahil nung una naman ay minahal ka rin naman niya. Sadya lang sigurong napuno sa iyo dahil na rin sa mga pagkukulang mo sa iyong pamilya. Oo, mahirap ang buhay pero kung babasihin natin ang iyong sulat ay nagkulang ka talaga sa pagsisikap noon. Patunay na dyan ang pagkalulong mo noon sa bisyo ng alak at sigarilyo. Ganun pa man ay nagbago naman ang lahat ng iwan ka ni Weng. Doon mo naman na-realize ang iyong mga pagkakamali. Kaya nang bumalik sa buhay mo si Guada ay ni-apply mo naman ang mga natutunan mo sa iyong mga kamalian. Kaya masaya na rin kaming malaman na maayos na ang buhay ninyong lahat. Lalo na ikaw, Nigel. Muli maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut YouTube channel. Sa Papa Dudut Stories. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sana po isuportahan niyo po ang Kaistorya Horror YouTube channel, narrated by Jason Steele and produced by Papa Dudut, yours truly, at yung ating Papa Dudut Family YouTube channel. Hanapin niyo lang po dito sa homepage ng channel na ito, meron pong mga link dyan sa ibaba ng mga ibang channels ko. To be particular, hanapin niyo po yung Papa Dudut Family sapagkat meron po tayong weekly prizes na ipinamimigay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Dudut Stories.